Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. So, pinag-usapan na kung ano ang coaching. Ngayon po sa ating pagkapatuloy, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang skill na dapat nating matutuhan upang tayo po ay maging mga epektibong coach dun sa ating mga church planters o sa ating team leaders. Dalawa ang skills na dapat po natin talagang matutuhan. Una ay yung giving or asking effective questions, at pangalawa ay active listening. Asking effective questions and active listening. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, how to ask effective questions. Marahil naranasan na natin yung tayo ay binigyan ng maraming payo pero hindi natin nagawa. Or tayo naman ang nagbibigay ng payo, pagkatapos yung ating binigyan ng payo hindi niya rin nagawa. At malungkot kung ganyan. Kasi inaasahan natin at inaasahan marahil ng ating coach na gagawin natin yung payo na ibinigay sa atin at gagawin naman nila yung payo na ating ibinigay sa kanila. Ang pagbibigay o ang pagtatanong ng mabuti at epektibong tanong ay isang paraan ng pagbibigay ng payo. The key to effective coaching is effective questions. Kaya po, pag-usapan natin ngayon, how to ask effective questions. Sa page 5 po ng ating manual, simple lang po ang paraan kung paano natin ito gagawin. You will turn advice into questions. Yung payo na gusto mong ibigay sa kanya, gagawin mong tanong. Alam ko po na tumatakbo na yung ating isipan at sinasabi natin, pwede ba yun sa coaching? Pwedeng-pwede. At talagang epektibo kung atin pong matutuhan yung pagbibigay ng mga tamang tanong. Ganun po ang gagawin natin. We will turn advice into questions. Halimbawa, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa ating manual, page 5, ito ang advice o ang direct approach. Gagawin natin siyang question or indirect approach. Number 1 example, gusto mong sabihin sa kanya, you should use the Jesus film. Yan ang advice na gusto mong ibigay. Pero gawin mo siyang tanong. Paano mo siya gagawin tanong? Do you think the Jesus film might be effective in making more contacts? Yan o. Number 2, example, itong advice, gawin mo siyang question, Pastor Judah is a good evangelist. You should use him at the next crusade. Yan ang payo. Gawin mo siyang tanong. Who are some good evangelists that we might consider inviting to our next crusade? Mas maganda pong tanong yan sa halip na sabihin mo sa kanya o ibato mo sa kanya, pwede mo bang anyayahan si Pastor Judah para maging tagapagsalita sa ating crusade? Kung ang tanong natin, who are some good evangelists that we might consider inviting for our next crusade, yung church planter mo o yung team leader mo, magsisimula siyang mag-brainstorm. Mag-iisip siya, sino nga ba ang mga mahuhusay na evangelist sa aming area? At kung ganyan ang tanong, maraming po pwedeng dumating sa isipan niya at pipiliin niya yung sa palagay niya ay pinakamabuting evangelist na aanyayahan sa crusade. Number 3 example, ang advice, you should read this book about church planting. Yan ang gusto mong gawin niya. Yan ang gusto mong iutos sa kanya. Pero gawin mo siyang patanong. At ang tanong, have you seen this book yet? Would you like to borrow it? Nabasa mo na ba ang aklat na to? Gusto mo bang hiramin? Mas maganda pa yan kaysa ibigay natin yung advice. Example number 4, your outreach Bible study with Ate Cherry has been going for 10 months now and she's still not very interested. You should drop that OBS. Yan ang advice na gusto mo sabihin sa kanya. Ang tagal na nung Bible study, tigilan mo na yan. Putulin mo na yan. Pero hindi ganun, gagawin mo siyang patanong.
At ang tanong, do you think it would be helpful if we set a time limit on how much longer we will continue the Outreach Bible Study with Ate Cherry? Sa palagay mo ba, mas mabuti kung tayo ay magtakda ng panahon sa Bible study natin kay Ate Cherry? That's an example. Number 5, advice na pwede mo ibigay sa kanya at gusto mo ibigay, you need to meet the barangay captain now while you're still new in the barangay. Turn it into question, when do you think is the most strategic time to meet the barangay captain? Number 6 example, more people are available on Sundays. You should try and schedule more outreach Bible studies on Sundays. Yan ang advice na gusto mo ibigay sa kanya. Pero, gagawin mong tanong at ang tanong, what day are people most available to have outreach Bible studies? Ito ay mas magandang tanong kaysa itanong mo sa kanya, sa palagay mo ba magandang araw ang linggo para magbukas ng Bible study? Sapagkat kapag yun ang ginawa mong tanong, wala na siyang pagkakataon para mag-brainstorm. Parang wala na siyang ibang options. Samantalang kung ang tanong mo sa kanya, ano sa palagay mo ang pinakamagandang araw upang magbukas ng Bible study, mag-iisip siya from Monday to Sunday at posibleng makita niya na Sunday ang pinakamagandang pagkakataon para magbukas ng maraming OBS. Yan po ang ilang mga halimbawa ng mga tanong na atin pong pwedeng gawin sa halip na tayo ay magbigay ng advice sa kanila. Ngayon, sa inyo pong mga maliliit na grupo, itutuloy po natin yung pong number 7 advice hanggang number 16, gagawin po natin silang tanong. Ulitin ko po, sa inyong maliliit na grupo, yun pong question number 7 to 16 ay gagawin po ninyo. Please pause the video for 15 minutes. Maraming salamat. Pakiramdam ko talagang marunong na tayo at mahusay na tayo magtanong. Ngayon, ang gagawin natin, magre-report tayo. Isi-share natin yung ating mga ginawang tanong mula doon sa number 7, maybe up to number 12. We will pause the video for about 5 minutes. Ganda ang ating mga nagawang mga tanong. Talagang pwedeng-pwede na. Ngayon, meron pang ilang halimbawa na gusto kong i-share sa inyo, ibahagi ngayon. Yung number 13, advice na pwedeng sabihin sa ating church planter, your visitors aren't coming back because you're not giving them any attention. Gusto mong payuhan siya na bigyan pansin mo yung mga bisita, pero hindi kailangang magpayo. Tanong ang dapat ibigay sa kanya. Anong tanong? Ito. What are some things we might do to show our visitors that we really care about them? Ano ang mga bagay na pwede nating gawin sa mga bisita upang maramdaman nila na ikaw ay nagmamalasakit at sila ay mahalaga sa iyo? Kung ganyan ang tanong, ang church planter, magsisimula siyang mag-isip, ano pa ba ang mga hindi niya pa nagagawa upang ang mga bisita ay maging malapit at mag-enjoy sila sa fellowship. Okay? Another example, question or statement na pwede mong ibigay sa kanya, nobody will read the tract. Try this one. Hindi na binabasa yung track na yan. Subukan mo naman tong isa na to. Yan ang advice na gusto mo ibigay. Pero gawin mo siyang tanong. Have you had any good results using that track? Nung ginamit mo itong track na to, meron bang naging magagandang resulta? Kung ganyan ang tanong, ang church planter, magsisimula na naman siyang mag-isip hanggang makarating siya sa pinakamagandang tanong at payo na gagawin ng church planter. Okay? Ngayon, tuloy tayo. What are the characteristics of effective questions? Merong mga katangian ang magagandang tanong. So, pag tayo po ay gumagawa ng tanong, nag-iisip ng tanong, iisipin natin, ito dapat ang katangian niya. Una, dapat ang ating tanong, it must not be or not offensive.
The question should not be unoffensive. Kailangan ang tanong natin ay hindi makakasakit sa kanila. Kailangan tanong natin ay maganda ang magiging dating sa kanilang kalooban. Kasi kung ang ating tanong ay nakaka-offend, maaring hindi na siya sasagot at maaring hindi na siya gagawa anuman yung iyong sinasabi sa kanya. So, characteristic of effective question, number 1, not offensive. Number 2, it must be thought-provoking. Thought-provoking. Kailangan yung tanong na ating ibabato dun sa church planter natin, mag-iisip talaga siya. Hindi lang siya aasa dun sa iyong mga suggestions sa pamamagitan ng tanong, kundi yung tanong na yan ang tutulong sa kanya para mag-isip pa ng marami. It must be thought-provoking. Ngayon, sa inyong grupo, mag-isip pa ng iba pang magagandang katangian ng tanong. Sa inyong grupo, mag-isip ano pa ang katangian ng mabuting tanong. Please pause the video for about 2 minutes. Salamat. Ilan pang katangian ng epektibong tanong? Isulat po ninyo, the questions are easily understood. The questions must be easily understood. Kailangan madaling maunawaan ang iyong tanong. Another, just ask one question at a time. Ask one question at a time. Isa pa, ang tanong natin dapat casual and informal. Don't talk like a lawyer. Hindi para tayong mga CIA, mga agents. Ano po? Interrogation. Oo. Ang hirap kaya niyan. Ano? Another, dapat yung ating tanong, it must lead to discovery. Hindi mako-confuse. Makakatulong talaga sa kanya. At magdi-discover siya ng maraming mga bagay. Maaring wala sa isip niya, pero dahil sa tanong mo, talagang napiga yung isip niya. At lumabas yung talagang pinakamaganda sa lahat ng pwede niyang gawin. So it leads to discovery. Another, it must stimulate interest. Yun, gigising sa kanyang isip, gigising sa kanyang damdamin yung iyong tanong. And maybe, last but not the least, dapat ito ay respectful. Ang tanong natin ay mayroong paggalang dun sa ating church planter. Maraming salamat. Ngayon, napag-usapan natin kung ano ang mga katangian ng epektibong tanong. Ngayon naman, pag-uusapan natin ano-ano ang tatlong klase ng tanong. 3 types of questions. Number 1, questions to give the coach information. Ito yung mga tanong na kapag ibinato mo sa iyong church planter, magkakaroon ka ng impormasyon mula sa kanya tungkol sa kanyang church planting project o sa kanyang personal na buhay o sa iba pang aspeto ng buhay niya. Halimbawa, how many outreach Bible studies do we have now? So, sasagot siya, malalaman mo ngayon ilan na ang Bible study niya. Letter B, what materials are we using? Ano ba ang ginagamit mong materialis ngayon? Sasagot siya, magkakaroon ka ng impormasyon tungkol sa kanya. Number 3, o letter C, do we have apprentice leaders in each outreach Bible study? Sasagot siya, malalaman mo, magkakaroon ka ng impormasyon. Number 2, type of questions, questions to deepen the planter's understanding. Ito namang tanong na to, kapag ibinato mo sa iyong church planter, tinutulungan mo naman siya na mag-isip.
tinutulungan mo naman siya na lumalim yung kanyang pagkaunawa doon sa kanyang gawain, sa kanyang personal na buhay at sa iba pang aspeto ng buhay niya. Questions to deepen planter's understanding. Halimbawa, which methods of making contacts have been most effective? He will start to think. Letter B, what are some of the strengths and weaknesses of the materials we are using? Letter C, why do you think Ate Baby has stopped coming to the Outreach Bible Study? Mag-iisip siya. Letter D, who are some of our new believers that have the potential to become an apprentice Outreach Bible Study leader? Another example, what are some more options on possible places to meet? Sa palagay mo, saan-saan po pwedeng magtipon ang mga kapatid o mga bagong mananampalataya? And the person will start to brainstorm, lumalalim ang kanyang pagkaunawa doon sa inyong pinag-uusapan. Another example, how could we make visitors to our worship service more comfortable? Yan ang mga tanong para lumalim ang pagkaunawa ng ating church planter. So, ano-ano ang tatlong klase ng tanong? Una, questions to give the coach information. Pangalawa, questions to deepen the planter's understanding. And number 3, questions to promote action. Ayaw lang natin na nalaman mo ang mga impormasyon mula sa kanya. Ayaw lang natin na naunawaan niya ang maraming bagay. Gusto rin natin sa inyong coaching appointment, pagkatapos niyan, pag-alis niya, sigurado nyo na meron siyang gagawin. Kaya kailangang batuhan natin sila ng tanong para siya ay kumilos. Questions to promote action. Halimbawa, when can you try distributing this new tract? Kailan kaya ipamimigay ang tracts na ito? Magsasabi siya, mag-iisip siya, kailan kaya? Another example, who could we send to the Bible League to get the tuklasin booklets? Sino kaya ang ating papupuntahin doon para kumuha ng mga booklets ng tuklasin? It promotes action. Letter C, when will you talk to Lisa about the possibility of becoming an apprentice Outreach Bible Study leader? Kailan mo siya kakausapin? So, ang church planter, mag-iisip siya, sasabihin niya, Pastor, bukas po. Baka bukas po. Sasabihin mo naman ngayon, kailan talaga? Sasabihin niya, Pastor, bukas po talaga. Okay? So, yan po ang mga klase ng tanong. Ulitin natin. Una, questions to give the coach information. Questions to deepen the planter's understanding, and questions to promote action. Let's have a quiz. Nag-aaral tayo, kaya meron tayong quiz ngayon. Okay, sa page 8, tingnan natin, match the sample questions below sa left side with the type of questions in the right. Tingnan natin. Okay, gawin natin. Let's pause the video for about 2 minutes. Ngayon, punta tayo sa page 8 pa rin. You try it. Kanina, gumawa tayo ng mga pinag-usapan natin, yung tatlong klase ng tanong. At nagbigay tayo ng mga halimbawa. Ngayon sa inyong grupo ng tatlo, dagdagan natin yung ating mga ginawang tanong sa page 7. Kita niyo po yan sa page 7. Sa grupo ninyo ay kumpletuhin natin, dagdagan natin yung mga tanong na diyan. Ano po? Sige po. So, please pause the video for 5 minutes. Tingin ko talagang enjoy na enjoy tayo paggagawa ng mga tanong. Ngayon, subukan natin. Magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga tanong to gain or give the coach information.
Please pause the video for 2 minutes. Ngayon naman, subukan natin ang mga halimbawa ng mga tanong upang tulungan ang ating church planter magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa or questions to deepen understanding. Let's pause the video for 2 minutes. So yan ang mga halimbawa ng questions to deepen planter's understanding. Ngayon, subukan naman natin yung mga questions to promote action. Let's pause the video for 2 minutes. So, tuloy tayo. Nagkaroon tayo ng mga halimbawa pa ng maraming mga tanong, iba't ibang klaseng tanong. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, what are the types of questions to avoid? Ano ang mga klase ng tanong na dapat iwasan? Una, questions which insult. Ayaw natin yung ganyang klase ng tanong. Kung ganon, dapat iwasan din po natin na magbato sa kanila ng mga tanong na makaka-insulto sa kanila. Number 2, questions which manipulate. Maramdaman naman po ng mga church planters natin kung hinahawakan natin sila, minamanipulate natin sila sa pamamagitan ng pagkatanong natin. So, ingatan din natin yan. Iwasan din natin yan. Hindi po yan makakatulong. Hindi magiging mabuti ang inyong relasyon bilang coach at church planter kung ang ating mga tanong na ibabato sa kanila ay para bang hawak-hawak natin sila sa leeg. Iwasan natin ang mga tanong na magmamanipulate sa kanila. Number 3, questions which threaten. Actually, most questions are potentially threatening to some degree, especially questions which challenge the status quo. Try to ask questions in a way that will minimize threatening feelings. Di naman talaga naiwasan yan, pero sikapin natin na mabawasan yung threatening feelings ng ating pong mga church planters. Number 4, interrogating type questions. Alam natin marahil yan, ayaw natin na yung ating mga church planter, ang feeling nila ay para kang lawyer na nag-i-interrogate sa kanila. Diba? Sa atin, ayaw natin ang ganyang paraan ng pagkatanong. So, iwasan din po natin ang ganyang klase ng tanong. Kailangan maramdaman ng ating mga church planters na tayo ay concerned sa kanila. Pag tayo nagtatanong sa kanila, maramdaman nila na talagang si coach, gustong-gusto talaga akong tulungan. Hindi lang niya gusto akong magtrabaho na magtrabaho, kundi gusto niya akong tulungan, gusto niyang mapabuti yung aking kalagayan. So, yan po yung mga ilang tanong na dapat nating iwasan. Okay? So, ngayon po, punta naman po tayo sa page 9, the benefits of asking questions. Matapos po natin pag-usapan ang lahat ng mga bagay patungkol sa pagtatanong, ano ang nakita nating mga pakinabang kung ito ay ating gagawin? Sa inyong grupo, pag-usapan po natin yan. Ano ang mga pakinabang ng pagtatanong? Let's pause the video for 5 minutes. Ilan pa mga pakinabang sa pagkatanong? It develops the planter's thinking. Nag-iisip siya talaga. Okay? Number 2, new insights. Through questions, the Lord may give the planter new insights that neither the planter nor coach had previously. Another benefit, planter may have better idea. Itong isang napakaganda. The coach may think he knows the best thing to do, but the planter may know some facts or have insights that the coach is not aware of. If the coach merely gives advice, some better actions may never be discovered. So there is discovery kung tayo ay magtatanong. It can also reveals blind spots. Isulat nyo po.
It provides a basis for good decision making. Kung magandang tanong natin, it provides a basis for good decision making. It also builds confidence. Kung maganda ang ating pagkatanong, kung epektibo ang ating tanong. And many other benefits kung tayo po ay marunong magtanong. Amen? Dako po tayo sa isang napakahalaga pang skill na kailangang dinidevelop natin bilang mga coach. So, napag-usapan natin kanina, ang isang kailangang sanayin natin ay magtanong ng mga effective questions. Pero kasabay po dito ay kailangan din nating magsanay at matuto sa active listening. Sa katunayan, pag tinitingnan ko po parang two sides of the coin. Pag magaling kang, para mas magaling kang magtanong, dapat magaling kang makinig. Mas magiging